part 3 ng ating pong pinag-uusapan patungkol sa ang tunay na Kristiyanong lumalago, siya ay mapagtagumpay. Ang magtatagumpay ang Kristiyanong lumalago. Ang magtatagumpay ang Kristiyanong ang isip ay pinupuno ng kaalaman tungkol kay Lord. Yan ang magtatagumpay. Yung kilalang-kilala mo si Lord. Sabihin mo sa iyong sarili, sa iyong katabi, kumusta ka? Gaano mo nakakilala si Lord? Siguro ang sagot ng iba, bahagya lang. Hindi bale, magpatuloy ka. Siguro ang sabi ng iba, kulang pa. Siguro ang sabi ng iba, medyo lang. Sino ang nagsasabi rito? Kulang pa pero gusto mong madagdagan ang pagkakilala mo kay Lord. Spiritually matured Christians are victorious. They are winners. Yan po ang totoo. Pinag-usapan po natin yan sa part 2 last week. 2 Corinthians 2:14 nakalagay doon. Dahil sa tagumpay ni Kristo, sa problema na kinakaharap mo, tagumpay ka rin. Sabi ko po sa problema kinakaharap mo, tagumpay ka rin. Sabihin mo dyan, kung ikay naandyan sa online, sabihin mo, tagumpay ako dahil kay Kristo. O sabihin mo naman naririto, tagumpay ako dahil kay Kristo. Ano mang problema, tagumpay ka. Ano mang sitwasyon, magtatagumpay ka. Ang nagtatagumpay ay ang mga matured Christian. Sino ang mga matured Christian? Yung ang isip ay pinupuno ng katangian ng Diyos. Ano po? Sino ang mga matured? Ang isip ay pinupuno ng mga katangian ng Diyos. Ano pa? Padalwa. Yun lang, dalawang yun. Pangako. Ang isip mo ay continuously pinupuno mo ng mga pangako ng Diyos. Pinapaltan mo ang mali sa isip mo ng katangian ng Diyos. Padalwa, pinapaltan mo ang laman ng isip mo ng pangako ng Diyos. Ano yung unang ipapalit? Katangian ng Diyos. Kung sino si Lord. Pakikita ko po yan sa mga halimbawa na ating pag-aaralan. Pupuniin mo ang isip mo ng katangian ng Diyos. Ano yung padalwa? Pupuniin mo ang isip mo ng pangako ng Diyos. Ano yung una? Katangian ng Diyos ang magiging laman ng isip mo. Kung kokonti pa ang alam mo tungkol sa katangian ng Diyos, kailangan yan ay madagdagan. Kung kokonti pa ang alam mo tungkol sa pangako ng Diyos, kailangan yan ay madagdagan. At pag nangyari yan, pinuno mo ang isip mo ng katangian ng Diyos, pinuno mo ang isip mo ng pangako ng Diyos, pag nangyari yan, magiging matatag ka. Magiging malago ka. Ikaw ay totoong mapagtagumpay. May ibibigay po ako sa inyo mamaya ng mga tao na pinuno ang isip ng pangako ng Diyos. Pinuno ang isip ng katangian ng Diyos. Kaya sila nagtagumpay. Kaya sa ating pag-aaral, noong unang last Sunday preaching, tinuro po natin sa inyo, paano ba magiging winner? Paano ba magiging victorious in every tests and trials in life? Paano? Number 1, tinuro ko po sa inyo nung isang linggo, victorious and winners Christian understand, believe, and obey the truth. Unti-unti nauunawaan. Hindi instant ang paglago. Ang halaman hindi instant. Kung paano ang halaman, hindi ito instant na itinanim mo ang buto ay agad ay nag-sprout, agad ay naging puno. Hindi po ganun. Ganun din po tayo bilang Kristiyano. Magiging malago ka kapag ikaw ay umunawa
nanalig at sumunod step by step sa nauunawaan mo sa Bible. Gets po natin. Tinuro ko po yan sa inyo, number 1. Number 2, from last Sunday preaching, winners makes their mind a disciple to the Word of God. Dinidisipulo mo ang iyong isip ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka nakukontento doon sa ano lang yung alam mo. You want more. Sino rito, you want more? Magiging winner ka. Magiging victorious ka sa lahat ng laban sa buhay. All you need to do, number 1, is to understand. Unawain mo ang sinasabi ng nagtuturo. Kagaya ngayon, unawain mo. Manalig ka sa sinasabi ng Biblia. Understand, believe, obey. Yung konti mong alam tungkol sa sinabi ng Diyos, simulan mo nang sundin. Maging mapagpatawad ka. Huwag mong patatagalin yung galit. Yun po ay napakahalaga. Baka po matagal na kayong Kristiyano, meron pa rin kayong unforgiveness. Hindi ho papasok sa langit. At hindi ka rin maririnig ni Lord. Sabi ng Matthew chapter 6. Kaya hindi tayo maririnig kapag hindi tayo nagpatawad. Kaya para tayo lumago, understand, believe, obey. And number 2, yan po, make your mind a disciple to the Word of God. Piliin mong makinig kagaya ngayon. Huwag mong tutulugan ang preaching. Hindi ito para sa akin. Ito'y sa ikabubuti mo. You need to disciple your mind with the Word of God. Turuan mo, tinuro ko ito sa inyo na even si David, sinabi ni David sa kanyang kaluluwa, bless the Lord. Inutusan ni David ang kanyang kaluluwa. At ikaw rin at ako, we need to command our soul. Patatlo at itong ituturo ko sa inyo para lahat tayo ay maging mapagtagumpay sa larangan ng pagsubok sa buhay. Ito po ang patatlo. Continuation today. Patatlo. Basa po, pakibasa po. Victorious Christian, apply the steps, the ways to renew their mind. Ito po'y marami. Marami ang steps, pero isa lang po ang natapos namin kanina. One at a time, ituturo ko sa inyo. Hindi tayo magmamadali. Why? Tayo po ay nasa huling panahon na. Mas malapit po ngayong dumating ang Panginoong Diyos. Mas malapit pong mangyari ngayon ang tataka ng 666. Mas malapit na pong mangyari ngayon ang tinatawag na maghahari ang Antichrist. Kaya kailangan maging seryoso ka na. Kailangan maging handa ka na sa rapture of the church. Kailangan siguraduhin mong kasama ka sa rapture of the church. Kaya ngayon itong patatlo, may iba't iba tayong nararanasan. You need to be victorious. Ano ang kailangan? You need to know and understand, apply the steps and ways to renew your mind. Paano ba papaltan ng isip na mali? Ano ba yung meron ng isip? Tinuro ko po, balikan nyo na lang po sa mga nagdaang linggo. Nang lahat ng laman ng isip mo, kung ano ka ngayon, yan ilaman ng produkto, yan ang laman ng isip mo. Kung ano yung desisyon mong ginawa, mali o tama, ito lahat ay nagmula sa isip. Saan ang galing ang mali sa isip? Ang kaaway ay puno ng kasinungalingan, pero ang salita ng Diyos ay puno ng katotohanan. Ang galing sa dyablo ay puro kasinungalingan, na ang dulot ng kasinungalingan ng dyablo, it caused people to fear. Ang tao ay natatakot.
Ang tao ay nawawala ng pag-asa. Ang tao ay nag-give up. Ang tao ay nagagalit because of the lies of the enemy. Ang lies ay galing sa dyablo, kasinungalingan. Amen? Ang galing sa Diyos ay totoo, galing sa Biblia. Kaya, bilin ng Panginoong Diyos, you need to renew your mind. Baguhin mo ang lahat ng mali sa isip mo. Paltan mo ng katotohanan. Ano yung number 1 steps para mabago ang laman ng isip mo? Ito po'y kailangan nating lahat. Number 1, na hakbang. Unang hakbang, huwag nang hintayin ang miracle bago pa baguhin at ayusin ang laman ng isip. Ang iba sinasabi, pag ako'y nakaranas ng himala, maniniwala ako sa inyong Diyos. Huwag nang hintayin ang himala bago paltan ng mali ang laman ng isip. Huwag mong hihintayin. Ang gusto ng Panginoon makita sa iyo ang faith para maranasan mo ang miracle. Kaya ito, mga Kristiyano, mga nasa online, tayong mga naririto, kung sa iyong bibig ay sinasabi mo noon, maniniwala lang ako pag may himala akong naranasan, stop it. Ayusin natin. May ibibigay ako sa inyong mga halimbawa sa Biblia na nakaranas sila ng himala pagkatapos nilang naging tama ang laman ng isip. Mararanasan mo ang maraming himala. Unahin mo munang paltan ang mali sa isip mo. Sino rito ang nakaranas na ng himala at gusto mong makaranas ng himala after himala after himala? Sabihin mo sa iyong sarili, unahin mo munang paltan ng tama ang laman ng isip mo kung may mali. Stop. Huwag nang hintayin ang miracle bago pa baguhin at ayusin ang laman ng isip. Anong kailangan? Palitan na agad ang mali sa isip ng mga kaalaman, sa mga katangian at mga pangako ng Diyos at siguradong may magaganap na himala. Ano po yung mula kanina ay sinasabi kong 2 bagay na kailangang ginagawa ng mga Kristiyano? Kailangang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol kung sino kay si Lord. Na kapag ikaw ay may kailangan, siya ay provider, dapat convince ka dyan na si Lord ay provider, na si Lord ay miraculous God. At huwag kang magdadoubt sa katangian ng Diyos dahil siya ay perfect. Huwag mong hayaan na dahil sa nararanasan mong hindi maganda, ay ikaw ay magdududa sa tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay perfect. Ang tunay na Diyos ay banal. Ang tunay na Diyos, wala kang maipupula sa Kanya dahil siya ay banal. At wag po nating pagdidiskitahan na si Lord ang nasa likod ng mga maling nangyayari. Are you listening? Ayusin po natin ang ating kaalaman tungkol sa Panginoon. Ang Lord natin ay hindi sadista. Ang Diyos natin mapagmahal. At ang pagmamahal ng Diyos is so unconditional. Minahal niya tayo kahit nung tayo'y pasaway pa. Palakpakan natin si Lord. Minahal na tayo nung tayo'y narumpa, nakalugmok sa kasalanan na wala pa tayong relasyon sa Kanya. Minahal niya na tayo. Ang Diyos ay namatay, hindi siya nagpakamatay. Si Kristo ay namatay na bayubay sa krus para sa lahat ng tao na isinilang na makasalanan.
dahil sa kasalanan ni Eva at ni Aban. Si Kristo'y namatay hindi para sa mga banal. Si Kristo'y namatay dahil walang isa mang banal. Ang banal lang ay ang Diyos. Si Kristo'y namatay para sa lahat ng tao. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya, huwag nang mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palitan na agad ang mali. Huwag mong isiping kaaway ka ng Diyos dahil ikaw ay masama. Ang ginahanap ng Lord ay masasamang magbabalik loob sa Kanya. At alam ko, ang mga naririto'y ginawa mo yan na dating hiwalay ka kay Kristo. Ngayon, na kay Lord ka na. Pumalakpak kang na kay Lord na. Sabihin mo, mga nasa online, sabihin mo, nasa Panginoon na ako. Palitan na agad ang mali sa isip. Ng ano? Ng mga kaalaman sa mga katangian at mga pangako ng Diyos. At siguradong may magaganap na himala. Yan po ang naranasan ko from the very start. Miracle after miracle after miracle after miracle. Why? Nauna ang pagpapalit ng mali sa isip. Unang himalang naranasan ko, ang sinasabi na kailangan akong operahan sa sinusitis, Manila at dito, kay Palacio, kay Dr. Palacio, kailangan ako'y operahan. Pero nung ako'y makakilala sa Panginoon, noon po ako'y dalaga pa, pero nung ako'y makakilala sa Panginoon, malinaw sa akin ang Panginoong Jesus ay manggagamot. Babes, in Christ pa ako. Sinabi ko talaga, Panginoong Diyos, hindi ako papayag na ito'y gumaling dahil sa operasyon. Papa, ako'y naniniwalang kaya mong walang operasyon, ako'y pagalingin at gagawa ka ng himala sa buhay ko. Sa sinabi ko, narinig ni Lord, pinatulan ni Lord, hanggang ngayon, hindi na ako naoperahan. Palitan mo. Habang ikaw ay nakikinig ngayon, pahalagahan mo yung naririnig. Na ninanasan ang Panginoon nang lumabas sa bibig mo over your situation ay ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang gusto ng Panginoon sa iyong nararanasan ay iparinig mo na ang Diyos ay makapangyarihan kaysa problema mo. Isigaw mo ngayon. Ang Panginoong Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa anumang problema at hindi ako mamamanduhan ng anumang problema. Magsalita kayo. Tahamunin ko kayo. Natutuwa si Lord kapag tayo nagsasalita at sinasabi natin, nilalabanan natin ang sitwasyon. Kung sino si Lord. Nilalabanan natin yan. Nung ang apoy, dyan sa palengke ng Bawan, ay nagsisimula at ang palengke nasusunog. Naroon ako sa bahay, sinasabi ko kung sino si Lord. Kayo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung kayo gumagawa ng himala noon, gagawa kayo ng himala ngayong gabi, Panginoong Diyos. Ililigtas niyo ang aking tindahan sa apoy, ang tindahan ng mga kapatid ko at tindahan ng magulang ko. Ililigtas niyo sa apoy, ililigtas yung nagnanakaw. Narinig at pinatulan ng Diyos, naligtas ang aking tindahan, naligtas ang tindahan ng mga kapatid ko at ng magulang ko. Naligtas sa apoy. Ang apoy ay lumindag dahil lang narinig ng Lord kung sino ang Lord sa buhay ko. Iparinig mo sa Panginoong Diyos kung ikaw ay may karamdaman na siya'y Diyos na nagpapagaling. Kung ikaw ay may nararanasang hindi maganda, iparinig mo sa Panginoong Diyos na lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Yan ang sabihin mo sa problema. Stop waiting for the miracle to renew your mind. Stop waiting for an outside miracle to change your mind. Huwag na tayong sumama dun sa iba na ako'y maniniwala lang. Kapag ganito, kapag may himala akong naranasan, church, magbasa ka nga dito, sobrang daming himala ng Panginoon turning the water into wine. Magbasa ka ng Biblia, naririyan, ginawa niyang highway. Ginawa niyang highway. Ang alin, ang dagat. Hindi man
Ayon sa panalangin ng tao, marahil sinasabi niya, tuyuin mo, Lord, ang dagat para kami makaliban. Hindi yun ang ginawa ni Lord. Ginawa, itinabi, naging pader ang dagat. At nakalakad, at nakaliban ang mga hinahabol ng mga Israelita. Hindi man mangyari ayon sa panalangin mo, ang ginagawa ni Lord, may maganda pa rin mangyayari sa iyong mga ginagawang panalangin. Kung hindi man ito ayon sa iyong gusto. Kung hindi man ito ayon sa gusto mo. Because in the book of Isaiah 54, His ways is higher than our ways and His thoughts is higher than our thoughts. Are you listening? So stop waiting for an outside miracle before you change your mind. Better to change. Hindi ko pala nilagay dyan. Nilagay ko yun. Isang ko kaya nilagay. Kailangan, better, mas mabuti. Mamaya siguro yun. Most of those miracles will never come until you get rid of the chaos in your mind by filling it with God's Word. Maniwala na kayo. Kailangan nating lahat ang salita ng Diyos. Fill your mind ng mga katangian ng Diyos at mga pangako ng Diyos. Hindi natin alam ang mangyayari sa bukas, pero God holds our future. Our great God holds our future. Amen. Fill our mind. Itong ipinuno sa iyong utak. Pagdating ng problema, yan ang dapat lumalabas sa iyong bibig. Kaya you need to replace hindi enough. Yan po yung sa mga susunod ko pang teaching. How you will renew your mind. Hindi enough na inaalis mo. Ang kailangan may i-replace ka. Are you getting what I'm saying? So the Word of God, fill your mind ng mga katangian ng Diyos at ng Kanyang mga pangako. He will not leave you nor forsake you. Kaya tigilan na natin, Lord, wag mo akong iiwan. Sabihin ni Lord, ano ka ba? Nagsabi na ako sa iyo, paniwalaan mo, hindi kita iiwan. Andiyan ba tayo? Kaya may kanta tayo, kinanta, dinabayan ng Holy Spirit ang Bishop, kailanman di mo kami iiwan. Kailanman di mo kami. Kaya itigil na natin yung sinasabi natin noon. Lord, wag mo akong pababayaan ha. Lord, wag mo akong iiwan. Sinabi na nga. Nandiyan pa tayo. Si Lord kasama mo. Lagi siyang nariyan. Natutulog ka, siya gising. Hindi siya natutulog. Siya gumagawa. At ito, yung sinabi ko kanina, sino nagsasabi that the power of God is greater? And the power of God, hindi po ito nababawasan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero bakit may mga taong nakakaranas ng greatness ng Lord? It's because of the condition of the mind and heart. Si Lord ba ang nagbabago yung kanyang bang kapangyarihan ay humihina o lumalakas? Taas ang kamay na ang kapangyarihan ng Diyos ay nanghihina at lumalakas. Hindi po nagbabago. Sino naman nagsasabing ang kapangyarihan ng Lord is the same yesterday, today, and forever? Lagi siyang greater. Ay, sino ang may problema? Sino ang may pagkukulang ang tao? Nariyan ba tayo? Bakit may mga tao na kung maranasan ng Lord ay matindi? Because of the condition of the heart and mind. Kaya ito ngayon, hello? The situation of your faith in Him. How is your faith with regards to confession? Paano ka nagko-confess? Kumusta ang ugali mo? Sino naniniwala when you are under pressure, makikitang mo ang ugali mo? May nakakaunagawagan na tanong ko. Sino ang naniniwala, dyan sa nasa online nakikinig, sumagot ka rin po. Sino naniniwala when you are under pressure, when you are under problem, makikita mo ang asal mo? And the Lord allow it for you to see yourself, not to condemn, but for you to be changed.
And there is something wrong in your mind. At ito na nga, to renew our mind, we need to stop waiting for the miracle before you change. Magkakaroon ng himala pag may nabago sa isip. Sino rito ngayon taong ito and the years onward, himala at himala, himala at himala ang iyong mararanasan. Ikaw mismo ay recipient ng miracle. And God will gonna use you to perform miracle. Ayaw. Sabihin mo dyan, gusto ko. Tayo yung channel, tayo yung hand, tayo yung mouthpiece. Sabi ko po, ikaw at ako ay recipient ng himala ni Lord. And God will gonna use you as a channel of His miracle. Pumalakpak ang gusto yon. Di ba yan ang ating dinideklara? Luke 4:18 and 19. Eto po yon. Sino sa Biblia yung hindi muna hinintay ang himala? Sa halip, naging tama ang laman ng isip at pagkakilala kay Lord at nakaranas ng himala pagkatapos. Number 1, si Job. Tingnan natin, bakit masasabi kong si Job? Kasi, sabi pa naman ni Job, Job knew the Redeemer. He knew the Lord. He knew the Lord. Job 19:25, sabi niya, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand on the earth. Kilala ni Job si Lord. Sandali, bakit ba yung sinasabi ni Job? Kasi naman po, si Job, namatay lahat ang mga anak. Under test. Naubos lahat ang mga anak. Namatay. Ano pa? Lahat ng kanyang mga hayupan. Dedo. May asawa siya, pero tinutokso. Sumpain mo na ang Diyos mo. Hirap kaya nun. Ang kailangan ni Job ay encouragement. Sino rito sa kaharap mo? Yung ang kailangan mo encouragement, pero may somebody parang hinihila ka. Yun ang asawa ni Job kay Job. Sumpain mo na ang Diyos mo. Ang kailangan ni Job ay encouragement. Pero etong kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos mo. Iyan ang napala mo. Sabi ni Job, sa kasaganaan gala ang magpupuri. Ay ako'y hubad na galing sa aking ina. Ay adi ako'y hubad na aalis. At ito pang magandang sinabi ni Job, I know that my Redeemer lives. Alam ko, sabi ni Job, alam ko sa sarili ko ng aking pinananaligang magliligtas sa akin ay buhay. Ikaw, alam mo ba? Kaya mo bang sabihin yan sa panahon na ikaw ay may sitwasyon? Ito po ang sinasabi natin, stop waiting for the miracle. Bago ka magbago, baguhin mo na agad. Ngayon pa lamang saksakan mo na. Punuin mo ng isip mo ng katangian ng Lord. A to Z, that He is Almighty, is Alpha and Omega. He is over all, He is Redeemer. Yan ang sinasabi ni Job. Kaya anong nangyari kay Job? Kahit siya'y dumaan sa pagsubok, namatay ang mga hayupan, namatay ang mga anak, isa na ang asawa pang natitiray, siya ay pinanghihina. Ito pang masaklap, nakasugat-sugat ang kanyang, nagkaroon ng pigsa. Ang kanyang ulo, ang kanyang katawan, nahirap humiga. Pero sabi niya, I know that my Redeemer lives. Ay pagkatapos naman ng pagsubok na ano nangyari? Napaltan ng magagandang anak, pinakamagandang babae ang naging asawa, at naibalik ng doble ang mga kayamanan. Nakapasa. Sabihin mo sa sarili mo, pasarin ako. Ano lang ang kailangan? Kilalanin mo ng totoo ang Panginoong Diyos. Sino ritong kilala ng Panginoong Diyos na manggagamot? Panginoong Diyos na gumagawa ng himala. Ang Panginoong Diyos na hindi nang iiwan. Ang Panginoong Diyos na maghahatid sa atin sa langit. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos.
Yan ang kailangan. Si Job, knowledge of the Lord serve him as a reminder. And likewise to every believer, bringing hope even in the midst of our greatest trials. Yun ang nag-remind kay Job. Ang katangian ng Diyos. God is reminding you, all of us, lahat tayo may iba't ibang problema. Yun ang halaang, ano ka maiulam? Nabang problema na eh. Lalo pagka ikaw ay ninang, ninang na may required na kulay ng damit. Nako po. Di ba? Lahat ay may kanya-kanyang problema. Huwag kang mailuto. Ang mga problema na walang tindang isda Nakakasawa ng ulam. Di ba? Pinag-uusapan niya May iba't ibang nararanasan. Pero basta, ang mahalaga, kilala mo ang Panginoong Diyos na kasama mo. Ang mahalaga, alam mo, may katapusan ang lahat. Nang Lord ay hindi pa tapos sa'yo. Nang future mo ay hawak ni Lord. Na ikaw ay pili ka ni Lord. John 15:16. Na hindi tayong pumili sa Lord. Siya ang pumili sa iyo at sa akin. Sino masaya roon? Sino rito ang pinagkapili-pili kahit kaya ng hitsura mo? Magpasalamat tayo kay Lord. So Job acknowledge the Lord. Serving Him. Serves Him. Bakit yan serving? Ba't binabago ang aking inilagay? Naiiba ang meaning, ineng. Kung ano ang aking inilagay. Serve Him as a reminder, hindi serving Him. Buti ko kaninang umaga, iyan ang nakalagay. Hindi capital ang Him. Kay Job ang pinag-uusapan. Huwag babaguhin na. Huwag babaguhin. And likewise to every believer, bringing hope even in the midst of our greatest trials. Iba na po, pagka yan yung biniban nyo, ginapital pa ang him. Ang pinatutungkulan ng him ay si Job. Ay yung capital kanina, iba na yon. At saka yung serving, iba po iyon. Naku. Kaninang first service, hindi ko yan pinansin, hindi ko napansin, dito ako naririto. Okay. So yun, kagaya ni Job, nire-remind niya ang sarili niya kung sino ang Diyos na kasama niya. Ikaw at ako sa problema, i-remind mo ang sarili mo. Lord, kasama kita sa pagkuha ng exam. Lord, kasama kita sa pagharap ko sa immigration. Lord, kasama kita sa kaya ko ng airplane. Lord, kasama kita, ako'y may fear of heights, pero kasama kita, hindi ako titingin. Alam mo kung sinong kasama mo. Amen. Lord, alam ko kasama kita kung meron man kaming utang mababayaran. Amen. Kung meron mang pagsubok na hindi mo namang ginusto, ang Lord ay nariyan. And the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Yes, you already did your best. God will gonna do the rest. Huwag mong kukuhanin ang trabaho ni Lord. Do your part. Pray. Do your part. Have faith. Do your part. Stay calm. And declare the promises of God. Stay calm. Sabi ni Lord, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Sabi mo sa iyong sarili, God will gonna fight for you. Kung may umaaway sa iyo, stay calm. God will gonna fight for you. Hindi ko alam, ikaw ba naririyan? Ikaw na naririto? May umaaway ba sa iyo? Nais kong sabihin sa iyo, si Lord Jesus ridiculed, persecuted, tormented. Pero He remained calm. God fight for Him. Ikaw rin. You will experience that God of wonders will fight for you. Pumalakpak naniniwala ron. At mga nasa online, sabihin mo, God will gonna fight for me.
Sa Tagalog, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Kung may umaaway sa'yo, sila yung mali, tas inaaway ka, baka dinadala ka pa sa FB, stay calm. God will gonna fight for you. Experience yan ng bishop natin. Experience ko rin po yan. To test my faith. To test my attitude. Mahalaga po ang attitude. Sabihin natin, attitude. It matters for the altitude. Kung gusto mong umangat, mahalaga kay Lord ang attitude mo. Maging maayos. For your altitude to rise up. Para ikaw ay umangat. Ang sabi ni Lord, He give grace to the humble, but He resists the proud. Ang nagpapakataas ay ibabagsak. Ang nagpapakababay itataas. Sino rito ang nagsasabing, ikaw ay umaamin, ito'y sign ng pagpapakumbaba. Pag ikaw ay may mali at ikaw ay iaangat ni Lord. Say hallelujah! Stay calm. Tinest po kami dyan ni Lord for several ways. Pero biyaya ng Lord, nakakapasa. Example number 2. Sinong etat ng example number 1 na bago nakaranas ng mabalik ng doble, ang mga nawalay nabalik? Sino po? Si Job. Anong sinabi ni Job? My Redeemer lives. Alam ni Job. Si Lord hindi natutulog. He's the all-powerful God. Ano man ang sitwasyon mo ngayon na hindi maganda, kayang paltan ng maganda ni Lord at maayos. May inihanda ng solusyon si Lord. Number 2. Number 2 example, Daniel. In Daniel chapter 6, Daniel was thrown in a den of lions. Si Daniel ay dinala sa kulungan ng mga leon because he refused to worship the Babylonian God. Inayawan ni Daniel na sambahin ang Diyos-Diyosan sa Babylonia. Even though he knew he could be killed, kahit alam ni Daniel na ang katumbas ng hindi niya pagsamba sa Diyos-Diyosan, siya'y papatayin, Daniel did not give up his faith. Hindi sinuko ni Daniel ang kanyang totoong pananalig kay Lord. Pinapractice na po tayo ngayon ni Lord. Yung ating attitude, hindi po natin alam at ayaw po nating maranasan ng tribulation before the rapture. Matindi po ang mararanasan tribulation, the 7 years tribulation. Kaya ngayon nagpapractice tayo dahil hindi natin alam, basta what we believe, rapture muna Lord, bago ang tribulation. Sabihin natin, love rapture muna Lord, bago ang tribulation. Bakit? Sa tribulation, yung maiiwan, even the very elect will be deceived. Kaya pag-pray natin mauna ang rapture of the church, bago yung 7 taong kahindik-hindik, nakapighati ang hindi pa nararanasan kailanman ng tao. Nang maghahari Antichrist, false prophet, nakakala mo nga ay totoong Kristo ay hindi naman. Kaya maraming madadaya na kalagayan sa Bible. Kaya please, ito pong si Daniel, pinapili siya. Sasambahin mo ang ginawang rebulto at kapag hindi mo sinamba, doon ka sa leon. Ay si Daniel ay kagaya nating mananampalataya. May test na pinaranas. Ang hirap ng pinaranas kay Daniel kumpara sa nararanasan mo. Can I hear? Mas mahirap kaya ang nararanasan mo o mas mahirap ang kay Daniel? Mas mahirap kaya ang nararanasan mo o mas mahirap ang kay Job? Pero nakita, the heroes of faith, sila yun eh. At tayo, yan, inihanda tayo ng Lord. Don't give up. Lalo tigit doon sa pagkakamali
Yung result ng iyong pagkakamali, huwag mong isisisi kay Lord. Magpakumbaba ka, Lord, nagkamali ako. Sorry, tulungan mo ako makaahon. Nandiyan ba tayo? So Daniel was thrown into the den of lions because he refused to worship the Babylonian God. Even though he knew he could be killed, Daniel did not give up his faith. Hindi siya nag-give up ng faith. Kaya ikaw, please, pile up natin ang mga word of God to increase our faith habang may panahon pa. Kailangan nating paniwalaan 2 Corinthians 2:14 na ikaw at ako'y kasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Sabihin mo sa sarili mo, maniwala ka, tanggapin mo yan, kasama ka sa parada ng tagumpay. Magpakumbaba lang tayo. Even though he knew he could be killed, Daniel did not give up his faith. He continued to trust in God and was protected from the lions. Ang Diyos na nag-iingat kay Daniel, nag-ingat at nag-restore ng pagpapala kay Job ay Diyos natin. At ang mga nawala sa iyo ay kayang palitan ng Lord ng higit pa. Kung may mga nasarado ang pintuan ng Lord, may binuksang higit pang magandang pagpapala ang Diyos sa iyo. Don't give up. Don't lose hope. Ito ang senaryo. Basahin ko sa inyo, Daniel chapter 6. Sinabi nila sa hari, ito mga sipsip sa hari. Ang mga sipsip sa hari ay may inggit kay Daniel. Isinumbong si Daniel. Nakita na si Daniel ay nagdadasal 3 times a day sa tunay na Diyos. Yun ay bawal. Ang kailangan dalanginan ay Diyos-Diyosan. Pero lalong ginawa ni Daniel ayon sa kanyang faith ay sa Diyos na totoo sumamba. Ang ginawa ng mga sipsip sa hari, siya ay binantayan at nakita na doon pa rin nasamba sa tunay na Diyos na hindi nakikita. Kaya ito ang mga sipsip sa hari. Ang sinabi nila sa hari, si Daniel na isa sa mga bihag mula sa Huda ay hindi sumusunod sa inyong utos. Sabi sa hari, sino nagsasalita? Mga sipsip na administrator. Si Daniel po ay bihag pero siya po'y matalino. Ginawa po siyang administrator. Ay sila'y 4. Ay yung 3 sipsip na inggit. Sabi mo, wala kang inggit. Inggitero. Isinumbong sa hari. Gustong mawala si Daniel. Pero what the enemy meant for evil in your life, God will gonna mean it for good. Ano man ang iniisip na masama laban sa iyo ng kaaway, God will gonna mean it for good. Gagawin ni Lord para sa pabor mo. In Jesus' name, ang naniniwala po, malakpas sa Lord. Ito ang nangyari. Sanabi, si Daniel ay isa sa mga bihag mula sa Huda, hindi sumusunod sa inyong utos, sabi sa hari. Nandanalangin siya sa kanyang Diyos ng 3 beses sa isang araw. Verse 16. Kaya iniutos ng hari na hulihin si Daniel, ihulog sa kulungan ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Nakita ko rito, ikilala rin pala ng hari ang tunay na Diyos. Kaya laang may pride. Sino ritong kilala ang Diyos pero wala kang pride? May pride. Nagpagawa ng ginto na Diyos-Diyosan. Kilala niya, anong sabi ng hari? Iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Sino rito naglilingkod kay Lord? Patuloy kang ililigtas. Hindi ako may sabi, nakalagay dito, ililigtas daw mga naglilingkod. Sabi mo sa iyong sarili, maglingkod na ng totoo. Maglingkod ka na ng tapat. May iba ho tayong ministry for men. Ang chairperson po ngayon na si Engineer Ben Cabral. Meron po tayo sa ADOS, Pastora Saile. Meron po tayo sa youth, Pastora Lisel. Meron po tayo sa young professional, Pastora Crisel. So involve yourself, even sa children. But wala rito ang children chairperson. Sa children ministry, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Napakalaga ng paglilingkod. 17,
Pagkatapos tinakpan ng isang malaking bato ang kulungan na pinaghulugan kay Daniel. Tinakpang ng singsing ng hari at ng singsing ng mga mararangal sa kaharian para walang sino mang magbubukas nito. Ay grabe, ano? Eto ngayon, makalipas ang oras na si Daniel ay ilagay sa pugon. Eto ngayon ang hari. Lumapit. Nagtanong. Nagtanong ang hari. Sumagot si Daniel. Ito ang verse 20. Pagdating ng hari roon, malungkot siyang tumawag. Daniel, lingkod ng buhay na Diyos. Kilala eh. Kilala eh. Lingkod ng buhay na Diyos eh. Kilala. Iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Iniligtas ka ba? Ano nangyari? Sumagot si Daniel, mahal na hari. Verse 22, hindi ako sinaktan ng leong mga gutom. Ginutom mo ang leon. Hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos. Sabihin natin, wow. Sa iyo rin magpapadala ang Diyos. Ng ano? Ng kanyang mga anghel. Anong ginawa? Para itikom ang mga bibig ng mga leon. Sabihin natin, wow. Nagbago ba si Lord? Kaya bang gawin ni Lord ng mga bibig ng umuusig sa iyo ay itikom ng mga anghel? Kaya bang gawin ng Lord na magpadala ng mga anghel niya in your favor? Sino naniniwala ron na ang Diyos ay hindi nagbabago? Para maligtas ka. Kaya ba habang ikaw ay nagdadrive, saan ka man naroon, naniniwala ka bang may itinalaga ang Diyos ng mga divine angels in camp around you? Palakpakan natin si Lord. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Ayun. Malinis ang konsensya ni Daniel. At kilalang-kilala ni Daniel ang Diyos. Hindi siya natakot suwayin ng hari na kasi ang pinatutupad ng hari ay against sa gusto ng Panginoon. Rather, we need to obey God rather than men. Sabihin mo sa iyong sarili, obey God rather than men. Amen? So yan po, bakit naligtas si Daniel sa leon? Malinaw sa kanya. Nauna mo po ba ang himala bago napalta ng isip niya o nauna munang punuin ang isip niya ng kaalaman tungkol kay Lord? Nauna. At anong sumunod? Himala. Ano ang kailangan sa iyo at sa akin? Yung alam mo tungkol kay Lord lumabas sa bibig mo. Aaktuhan mo. Hello? Sino rito nagsasabing kailangan madagdagan ang ating kaalaman tungkol kay Lord? Sino nagsasabi yung kaalaman natin tungkol sa Panginoon ay kailangan lumabas sa bibig? Kasunod na niya ng himala. Sabihin mo sa iyong sarili, kasunod na niyang himala. Sabihin mo sa iba, kasunod na niya ng himala. So Daniel's story shows us that we need to have an excellent spirit when it comes to our faith. Ito po ay siguro pang leader na ang about excellent spirit. We need to be willing to stand up for what we believe in, even when it is hard. Kahit mahirap. Imaginein mo, paalala lang po ha, mas matindi po ang naranasan ni Daniel, mas matindi ang naranasan ni Job, pero sila'y nakapasa, ikaw at ako'y papasa. Dahil mababaw lang ang problema mo. Sabihin mo sa iyong sarili, pasado tayo. Sabihin mo sa sarili mo, pasado tayo araw-araw. Palakpakan natin si Lord. Sinong example number 3?
The story of Shadrach, Meshach, at Abednego. Kilalang-kilala nila ang Diyos. Kilalang-kilala nila ang Diyos. Bakit ko ito tinuturo? Hina-highlight ko po sa inyo yung katotohanan that we need to know God Himself. At yun ang sasabihin mo sa sitwasyon. Dahil ito ang nangyari dito sa mga kinukwento ko sa inyo. Sino ang ating patatlong story? Shadrach. Alam nyo kung itong mga story na ito gagawin pelikula? Naku po, pagkakaganda. Ba't nga ba walang nagawa ng pelikula na rin? Shadrach, Meshach, at Abednego. Daniel chapter 3. Ano naman ito? Pinasasamba rin sila sa Diyos-Diyosan, pero hindi nila ginawa. Saan naman sila ilahagis? Sa pugon. Alin na mas mabigat ang problema? Sa iyo o kanila? Pero sila nakapasa. Kaya ikaw ay pasado rin. Sabi natin, pasado kami, Lord. Anong nangyari? Pinagbabawal na sumamba sa ibang Diyos maliban sa ginawa nilang Diyos-Diyosan. Pero si Shadrach, Meshach, at Abednego, they resisted. Ayaw nila. Kaya ang sabi nila, verse 17, gawin nyo kung iyan ang gusto nyo na kami itatapon sa pugon. Di ka natatakot? Siguro kung kayong mga cheerer doon. Siguro kung mga cheerer kayo, piliin mo nang sumamba. Mainit ang pugon. Siguro kung mga cheerer kayo. Tama? Naman. Anong sasabihin niya? Okay lang sa pugon. Ano sasabihin niyo? Sige, magpalagay na kayo sa pugon. Ano sa patingin niyo kung kayo naroroon? Sasabihin niyo ba kung kayo si Shadrach, Meshach, at Abednego? Kaya kanyo kayang sabihin na okay lang sa pugon. Ngayon sasabihin sa iyo ni Lord, yung pala bakit hindi ka magpatawad? Mas maalwan yan. Alin mas matawad? Alin mas maalwan? Ang ilagay sa pugon o magpatawad? Alin mas maalwang? Ilagay sa pugon o humingi ng tawad? Ba't hindi ginagawa ng mga Kristiyano? Ba't kaya may mga Kristiyanong ayaw humingi ng tawad? Pride. Sino kaya ang ma-pride? Lalaki o babae? Alin na mas maalbang testing? Yung itest ka na humingi ka ng tawad o ilagay sa pugon? Maalbang palang humingi ng tawad, di gawin. Alin maalwan, ang magpakumbaba o ilagay sa pugon? Magpakumbaba. Ito, pasado. Sabihin mo sa sarili mo, pasado din ako. Sabi rito, gawin nyo na kung iyan ang gusto nyo. Siguro kinakabahan na, no? Gawin nyo na kung anong gusto nyo. Kasi pugon magaling baga kung pugong walang apoy, may apoy. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Sandali, ano meron si Shadrach, Meshach, at Abednego? Faith sa Lord. Kilala nila. Anong sabi niya? Ang Diyos. At kaya mo yan sabihin sa problema? Ang Diyos na makapangyarihan magliligtas sa akin sa problemang ito. Ang Diyos na makapangyarihan na magliligtas sa akin sa pagsubok na ito. Kaya niyo sabihin? O di sabihin mo ngayon. Sabihin mo ngayon. Amen. I agree. I agree. Makakalagpas ka dyan sa test in life, trials. Huwag mo isipin na, wala namang pagbabago. Huwag mo nang ilabas yan. May ginagawa si Lord. Ay itigil na natin ang mga salitang wala naman nababago. Wala na akong pag-asa. Itigil mo yan. Stop that kind of word. Amen? Say amen. Eto, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, magliligtas sa amin sa naglalagablab
napugon at mula sa inyong kapangyarihan. Verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, di pa rin kami maglilingkod sa inyong Diyos na sinasamba. Nisasamba sa ribultong ginto na pinagawa ninyo. Ano daw ang pugon? Naglalagablab ang apoy. Pero anong sabi? Malinaw sa kanila. Siguro kinakantsawan. Ililigtas. Maniwala kayo ililigtas. Siguro kaya sinabi nila, kung hindi man kami iligtas, siguro may nangangantsaw. Nariyan ba kayo? Hindi ko alam na eh. Wala ko dun eh. Siguro may nangangantsaw. Mga ililigtas, maniwala kami sa inyo. Ay di ang sagot niya ano? Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Nisasamba sa ribultong ginto na pinagawa nyo. Wow! Sabi mo, wow! Ano kaya nangyari? Verse 22, dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Totoo po bang may apoy? Ay bakit totoo? Ay namatay ang nagdala. Gets? Ay ano kaya nangyari sa mga lingkod ng Panginoong naglilingkod? Sino rito ang naglilingkod at gustong maglingkod kay Lord? Palakpakan mo si Lord. Ligtas ka, ililigtas tayo. Ililigtas tayo sa tribulation. Number 24. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar ng kanyang i-check. Tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi pa 3 lamang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan. Sagot nila. 25. Bakit 4? Ilan daw? Eh, sino yung isa? Eh, sino kasama mo? Sa apoy, sino kasama mo? Sa problema, sino kasama mo? Sa mabigat na problema, sa napakabigat na problema, sino kasama natin? Sino magbibigay ng tagumpay sa iyo at sa akin? Palakpakan natin si Lord! Kasama natin ang Panginoon Diyos. Tagumpay tayo! Magpasalamat tayo kay Lord. Sabihin natin, thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord. Kaya stop saying these words. Tigilan mo ng pagsasabi nito kung ikaw ito. Nahirapan na ako. Kaya mali at puro negative ang tumatakbo sa isip ko. Stop saying that word. Kaya naman mali ang tumatakbo, nahirapan na ako. Stop saying that word. Ayaw ni Lord ng ganyan. Better to say, may mali na tumatakbo sa isip ko na dapat kong palitan ng mga katangian at pangako ng Diyos para mapabuti, magtagumpay ako at makaranas ng himala. You need to have that kind of wisdom na naku, may mali. Ito'y aking ina-approach. Sige, mag-approach ulit tayo. Tinatanggal ang lahat ng mali, pinapalitan ng lahat ng tama, na si Lord ay mabuti, na si Lord ay tapat, na ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional, na mahal tayo ng Diyos, na kasama natin si Lord, na hindi patapos si Lord sa iyo, na ikaw ay pagtatanggupayin ni Lord, na alam ni Lord ang nangyari, naranasan mo, ipaglalabang ka ni Lord. At magpo-provide si Lord ng way out, at si Lord ay magpo-provide ng kailangan mo. Ginawa nyo ba? Palakpakan natin si Lord. So miracles alone do not change your minds. Without your humility and willingness to make God's word the standard for your lives. Ito po ang final authority. Huwag mo ipagmamalaki yung galing, huwag mong pagmamalaki ang iyong alam. Ikaw ay pagpapakumbabay ni Lord. Ito pa rin, final authority is the word. Ang himala ay mararanasan ng mga tao mapagpakumbaba. Say amen. At nagnanasang ang salita ng Diyos ang gawing patuntunan sa buhay. Kanino ang himala? Sino ang nagsasabing makakaranas ka ng himala sa lahat ng aspeto ng iyong buhay? From this day on forward, dinideklara ko, himala mararanasan. Himala ng kalayaan, himala ng kagalingan, breakthrough, favor. Shout, hallelujah! In Jesus' name, mangyayari. The sun melts the ice
also hardens the clay, and it applies also for the miracle. Makinig kayo. Kung paano ang araw ay tumutunaw sa yelo, ito ring araw ay nagpapatigas sa clay. Ganon din ang miracle. Ang miracle ay matatanggap ng mga taong nagpupuno ng salita ng Diyos. Hindi lahat ay makakaranas, depende yan sa sitwasyon ng puso at isip. So miracles are never enough for those who are refusing God's word to have dominion over lives. Kung paano ang araw, ito ay tumutunaw sa ice at ito'y nagpapatigas sa clay, ganun din daw ang himala. Hindi enough sa mga taong tumanggap ng himala. Maraming tumanggap ng himala, nasaan? Wala. Pero salamat sa Diyos. Ikaw na naririto ay magpapatuloy na tatanggap ng himala. Dahil tinatanggap mo yung salita ng Diyos to be over dominion over your situation. Papatuloy ka. Marami na, it is not enough. Kung paano ang araw ito ay yes, ito'y tumutunaw sa yelo, na-perform niya yung purpose niya. Ito ay nagpapatigas sa clay. Pero ganun din ang miracle. Huwag mong sasabing enough na ang miracle para ang tao ay mabagong isip. No. Depends upon the person. Kung hahayaan niya yung word of God ay maging dominion over every situation. Nandiyan ba tayo? Sa iba, hindi enough ang miracle. Kaya wag stop waiting for the miracle para mabagong isip mo. May nakahanda ng himala ang Diyos sa buhay mo. Baguhin mo lang ang mali sa isip mo. May nakahanda ng himala ang Diyos sa buhay mo. May nakahanda ng himala ang Diyos sa buhay mo. Ayusin lang natin. Miracles are never enough for those who are refusing God's word to have dominion over their lives. Miracles are for those who has increasing faith by being hungry for God's word. From the very first preaching, lagi ko pong binabanggit ang kahalagahan ng word of God. At timely, yung ating pong devotion, eksakto, Colossians, Ephesians, is all about the mind. Hindi nyo napapansin. Napansin ko yun. It's all about the mind. Yung ating pong devotion, marayo po ang nararating at ginagamit po ng iba for the glory of God as preaching for the glory of God. If you stop blaming your circumstances for your negative thinking, God will start working on you in a powerful way. Huwag mong sisisihin ang circumstances o sino man. We wrestle not against flesh. Binibilisan ko na po. Example, Joshua, number 4. Ang isa sa inyo kayang patakbuhin ng 1,000 kaaway sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ang siya nakikipaglaban para sa inyo. Wow! Sino nakikipaglaban? Kaya huwag kayong gaganti. Huwag kayong gaganti. Judgment is mine, says the Lord. Are you listening? Pinag-apply kami dyan ni Lord. How much is the cost na ginawa ng tao? Millions. Pinakulong namin? Hindi. Siguro sabi ng iba, nasa ng wisdom doon. Sinunod namin ng Diyos. At hindi, biyaya ng Lord, nakikita namin higit ang pagkilos ng Panginoon for the glory of God. Palakpakan natin si Lord. It's more than enough. Si Joshua, si Yahweh na inyong Diyos ang siya nakikipaglaban para sa inyo. Ito, isasabihin ko sa bawat isa. Si Yahweh na ating Diyos na nakikipaglaban para sa iyo at sa akin. Si Yahweh na ating Diyos na nakikipaglaban para sa iyo at sa akin. You need to stay calm and trust in God. Palakpakan natin si Lord. Tulad ng kanyang ipinangako, palagi niyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Yes, sinasabi mo, hindi ko naman kayang mahalin ang Lord, paniwalaan mo na lang. His unconditional love. Sino naniniwala that love for you is so unconditional? Mahal ka ni Lord noon, mahal ka ni Lord ngayon, mamahalin ka ni Lord. Patuloy nating paniwalaan yan at tayo mababago. Palakpakan natin si Lord. Malapit na akong pumanaw, sabi ni Joshua, sa daigdig na ito, alam nyo, sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Lahat ng pangako ni Lord,
kay Joshua naganap. Ang pangako ng Lord na pinanghahawakan mo, magaganap. Magaganap. Palakpakan natin si Lord, hindi sinungaling ang Lord. Psalms 46 verse 10 to 11, God says, stop fighting and know that I'm God. Mauubos pag nag-away-away. Stop fighting. I am the one who defeats the nations. I am the one who controls the world. At ito ang sinabi ni Lord, the all-powerful is with us. Ang makapangyarihang Yahweh ay kasama mo, kasama ko. Kasama tayo sa parada ng tagumpay. Palakpakan natin si Lord. The God of Jacob is our place of safety. Secure ka in the mighty hands of God. Sabihin mo sa sarili mo, secure ako in the mighty hands of God. I'm totally secured in the mighty hands of God. Yung naniniwala that you are in the mighty hands of God, lagay mo dyan, you are in the mighty hands of God and you are completely secure. Palakpakan natin si Lord. Our fight is not against people on earth. Ephesians 6:12. Basa. Our fight is not against people on earth. We are fighting against the rulers and authorities and the powers of this world's darkness. We are fighting against the spiritual powers of evil in the heavenly places. Hindi natin kalaban ng mga tao, kundi take the authority of demons over those people. Sabihin natin, isuot natin ang full armor. Sinusuot ko, Lord, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, gospel shoes, shield of faith, and the sword of the Spirit. I take all the authority of demons over the people around me na nagnanakaw ng joy, nagnanakaw ng magandang pangarap, anumang uri ng pagnanakaw, anumang uri ng spirit na kumikilo sa mga tao, behind those people na hindi maganda ang pakita sa akin, I take that authority of demons over them and captives under the authority of Jesus Christ. Subject to the authority of Lord Jesus Christ. In Jesus' name. Sabihin natin, in Jesus' name. In Jesus' name. I'm victorious. Palakpakan natin si Lord. And last, pumamatag ka. Tumayo ka ngayon. Sabihin mo sa sarili mo yan. Nasa online. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon. Pumanatag ka. Pumanatag ka. Psalms 37 verse 7 to 8. Sabihin mo yan sa sarili mo. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ng masasama na gumiginawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Paalala yan sa atin. Huwag kang magagalit. Pigilan mo ang iyong poot. Ni huwag kang mababalisa dahil ito sa iyo ay makakasama. Ulitin natin. Bilisan mo ining ha ang pagkagayaan. 1, 2, 3, go. Sabihin mo ulit sa sarili mo. Ituro mo sa sarili mo. Kayong mga nasa online, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag kaiinggitan ang masama na gumiginawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Huwag kang magagalit. Pigilan mo iyong poot. Ni huwag kang mababalisa dahil ito sa iyo ay makakasama. Sino ritong hindi mababalisa? Sino ritong hindi magagalit? Woohoo! At this time, awitan natin ang Panginoon. At habang inaawit natin yan, panghawakan natin that every strongholds be broken in the name of Jesus. Every sickness be removed in the name of Jesus. Amen. Ang naniniwala tatanggap. Sabi ko, every broken will be destroyed in the name of Jesus. Every sickness will be removed in the name of Jesus. Let us shout the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and Open your every mouth. mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus. Mga nasa online, come on. Oh Lord Jesus. I
just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Yes, in the name of Jesus. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Hallelujah! The name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. We speak life. We speak healing. We speak freedom. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is Your name is power. Your name is healing. Receive healing. Receive freedom. Kayong nasa online. Believe, believe. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Ang mga naniniwala ay tumatanggap ng kalayaan at kagalingan. Shout the name of Jesus. To speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Yes, in Jesus' name. To every soul captured by depression, I speak Jesus. I speak Jesus. No more anxiety. No more depression. Is power. In Jesus' name. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Every stronghold. Yes, in Jesus' name. Through the shadows. Burn like a fire. No more Shadahai. Your name is power. Your name is healing. Your name is Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a No fire. more struggle. Every struggle be broken. Yarak yan torolahaya. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. People receive. Receive. Break every Sharabaraba. stronghold. Receive Shine through your the freedom. Receive your shadows. healing. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Oh, Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, Yarahai Rilidi. People of God. People of God, receive your healing. Receive your freedom in the name of Jesus. Receive that every stronghold in your life be broken. Shiralahaya, pasalamatan mo na ngayon ang Panginoon for the healing. Pasalamatan mo na ngayon si Lord for the miracle that truly in His name.
There is freedom. There is restoration. There is miracle. There is power in His name. There is restoration and breakthroughs. And there is salvation in the name of Jesus. Hallelujah. Sige, pasalamatan mo ngayon si Lord. Salyuhan mo, banal na Diyos. It is done. Kung paano kami, we shout out with faith. Excited kaming sumisigaw with faith. Excited kaming tatanggap. In the name of Jesus. Hindi lang ako ang ginagawa naman ng himala, Lord. Ang mga naririto ay nabago na ang laman ng isip. And Lord, they are already convinced, Lord God, hallelujah, there will be miracle after miracle. In your name, Lord Jesus, na mararanasan ng bawat isa. Dahil malinaw na ngayon, miracle follows after mapalta ng laman ng isip. Salamat, O God. Once again, I declare, it is done, my Lord. We shout the name of Jesus, that in the name of Jesus, every stronghold will be broken. It is done, my Lord. We shout the name of Jesus, that the name of Jesus is healing, is power. It is done, my Lord. We shout that the stronghold be broken. It is done, my Lord. And not only that, Lord God, great restoration is coming. Great multiplication is coming. Breakthroughs is coming. Sa lahat ng naniniwala, say amen and shout hallelujah. And utter your praise to the Lord. Say praise be to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It is done. Lord, ang tinitingnan mo yung kondisyon ng puso at isip. Salamat. Naging maayos ng isip at puso. Kung paano mo ko ginawa ng napakaraming himala. I shout your name, Jesus, over their lives, over their family, over their situation. And they will experience miracle after miracle. Ang naniniwala ay magpasalamat sa Lord at pagsabing, yes!